Wala kang kwentang asawa, Mari. Tignan mo ang nangyari sa anak ko dahil sa kamalasan mo. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay parang matalim na kidlat na gumuhit. Sa payapang gabi sa loob ng ospital, bawat salita ay may dalang lason, tumatagos sa puso ni Marie na tila ba siya ang may kasalanan sa lahat. Sa gitna ng malamig at puting pasilyo ng St. Jude Hospital, nakatayo si Marie, hapo, pawisan, at bit-bit ang kanyang 8 buwang tiyan na tila ba isang mabigat na pasanin na ayaw na siyang patayuin ng tuwid. Sa kanyang nanginginig na kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na asul na kahon. Sa loob niyon ay isang mamahaling relo, ang bunga ng 3 taon niyang pagtitipid ng mga gabi kung kailan halos mabulag siya sa pagbuburda ng mga masaselang disenyo sa telang Maria para lamang madagdagan ang kanyang ipon. Iyon ang sorpresa niya para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Isang pasasalamat sa lalaking inakala niyang nagligtas sa kanya mula sa kalungkutan. Ngunit ang sorpresang iyon ay naging isang malupit na biro ng tadhana. Ilang sandali lamang ang nakalilipas, ang mesa sa kanilang bahay ay puno ng mga pagkaing niluto ni Marie, ang paboritong kare-kare ni Joaquin, ang espesyal na leche flan na ilang oras niyang binuo habang tinitiis ang pamamanas ng kanyang mga paa. Ang mga kandila ay unti-unti nang nauubos ang ningas, gaya ng pag-asa sa kanyang dibdib nang makatanggap siya ng tawag na ang kanyang asawa ay isinugod sa emergency room. Nabitawan ni Marie ang asul na kahon. Walang tunog ng pagbagsak, tila ba pati ang mundo ay tumigil sa paghinga. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa babaeng nakatayo sa tabi ng kanyang biyenan. Cecilia, ang babaeng laging ipinakikilala ni Joaquin bilang isang malapit na kaibigan sa negosyo. Ngunit ang ayos ni Celia ay hindi nagsisinungaling. Gusot ang mamahaling damit, kalat ang lipstick, at ang mga mata ay puno ng mapagkunwaring luha habang hawak-hawak ang barong na dapat ay suot ni Joaquin para sa kanilang hapunan. Kung hindi dahil sa pagiging pabaya mo, hindi aabot sa ganito ang anak ko. Pagpapatuloy ni Doña Esmeralda habang dinuduro ang dibdib ni Marie. Masyado kang abala sa mga basahang tinatahi mo habang ang asawa mo ay kailangang humanap ng kalinga sa iba. Nanuyo ang lalamunan ni Marie. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung paanong naging kasalanan niya ang pagtataksil ng asawa sa mismong gabi ng kanilang pag-iisang dibdib. Ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na pawis na gumugulong sa kanyang likuran at ang tila unti-unting pagkadurog ng kanyang kalooban. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pukpok ng martilyo, nagpapaalala sa kanya na ang 5 taon ng pagtitiis ay nauwi lamang sa isang maruming katotohanan. Lumapit ang doktor. Ang mga yabag nito sa sementadong sahig ay tila tunog ng hatol ng kamatayan. Mrs. Castro, stable na ang pasyente pero kailangan nating bantayan ang kanyang blood pressure. Nagkaroon siya ng matinding reaksyon sa enhancement pills na hinaluan ng sobrang alak sa loob ng hotel room. Ang mga salitang iyon ay parang mga karayom na isa-isang itinusok sa kalingkingan ni Marie hanggang sa mamanhid ang kanyang buong katawan. Hotel room, enhancement pills. Sa gabing dapat ay para sa kanilang dalawa, ang asawa niya ay nasa bisig ng iba. Sinusubukan ang mga bagay na kailanman ay hindi nito ginawa sa kanya. Napatingin si Marie sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob. Isang munting paalala ng buhay sa gitna ng namamatay niyang mundo. Sa gitna ng bulyaw ng biyanan at ng mapanguyam na tingin ni Celia, isa lamang ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila ba isang malungkot na awit na walang katapusan? Hanggang saan ba dapat dalhin ng isang babae ang bigat ng pag-ibig na siya lang naman ang nag-aalaga? Si Celia muna ang mananatili rito sa bahay. Siya ang nagligtas sa buhay ko, Marie. Utang ko sa kanya ang bawat hiningang mayroon ako ngayon.
Ang boses ni Joaquin ay tuyot at walang bahid ng pagsisisi habang nakaupo sa kanyang wheelchair sa gitna ng sala. Kagagaling lamang nila sa ospital. Ngunit sa halip na humingi ng tawad sa asawa, ang kaligtasan ng kanyang kabit ang agad niyang inuna. Nakatayo si Marie sa gilid, suot pa rin ang damit na may mantsa ng luha at alikabok mula sa ospital. Habang pinapanood ang mga katulong na ipinapasok ang mga maleta ni Celia sa loob ng kanilang tahanan, hindi makapaniwala si Marie. Ang bahay na binuo niya sa pamamagitan ng pagtitiis at pagtitipid ay dahan-dahang sinasakop ng isang estranghero, isang babaeng naging mitya ng pagkawasak ng kanyang dangal bilang asawa. Pero Joaquin, asawa mo ako, mahinang wika ni Marie. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa sobrang pagod. Paano mo magagawang patuloyin siya rito sa ilalim ng iisang bubong? Huwag kang magmalinis, Marie. Sabat ni Doña Esmeralda habang pababa ng hagdan, hawak ang isang mamahaling abaniko. Kung naging sapat kang asawa, hindi sana naghahanap si Joaquin ng kalinga sa labas. At ngayon, dahil sa milagrong ginawa ni Celia, narito pa ang anak ko. Huwag kang maging madamot sa taong nagmalasakit sa kanya habang ikaw ay natutulog lang marahil sa bahay. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang isang malupit na hagupit ng latigo. Alam ni Marie ang katotohanan. Hindi siya natutulog, kundi nagpupuyat sa pagbuburda para may maipambayad sila sa mga utang ni Joaquin na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Ngunit sa bahay na ito, ang kanyang tinig ay walang halaga. Para hindi na rin magkagulo, Marie, patuloy ni Doña Esmeralda na may mapanguyam ng ngiti. Mula ngayon, doon ka na muna sa basement matulog. Kailangan ni Joaquin ng katahimikan at kailangan ni Celia ng maayos na silid para mabantayan ang anak ko ng maigi. Masyadong masikip ang itaas para sa inyong tatlo. Ang basement, ang madilim, mama-sa-masa, at imbakan ng mga lumang gamit ang magiging bagong tahanan ng isang babaeng nagdadalang tao ng 8 buwan. Walang nagawa si Marie, kundi ang tumalikod at dahan-dahang hakbangin ang papuntang ibaba. Bit-bit ang kanyang sariling mga gamit sa isang maliit na bayong. Sa loob ng basement, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas na halos natatakpan na ng mga damo sa labas. Amoy alikabok at lumang papel ang paligid. Inilapag ni Marie ang kanyang gamit sa isang lumang kama na may manipis na kutsyon. Ang bawat paggalaw niya ay tila sinusundan ng bigat ng kanyang dinadala. Hindi lamang ng sanggol sa kanyang sinapupunan, kundi ng bigat ng kawalan ng katarungan. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang kahon. Doon, nakasilip ang isang frame ng larawan. Dinampot niya ito at pinunasan ng makapal na alikabok gamit ang kanyang palad. Iyon ang kanilang larawan sa kasal. Siya ay nakangiti, puno ng pag-asa, habang si Joaquin ay nakatingin sa malayo. Ang salamin ng frame ay may malaking lamat, tila ba sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang pagsasama. Hinatid ni Marie ang kanyang daliri sa mukha ni Joaquin sa larawan. Isang patak ng luha ang bumagsak sa lamat ng salamin. Sa gitna ng kadiliman ng basement, naramdaman niya ang sobrang pangungulila, hindi sa asawang nanakit sa kanya, kundi sa sarili niyang nawala na sa gitna ng pagmamahal na naging lason. Ang katahimikan sa ilalim ay biglang naputol nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa hagdan. Si Celia iyon, nakatayo sa may pintuan ng basement, may hawak na baso ng juice at isang matamis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Don't worry, Marie," wika ni Celia sa isang tonong tila ba nakikiramay, ngunit puno ng panunodyo. "I'll take good care of Joaquin and your place. Hayaan mo, kapag nanganak ka na, baka payagan ka ni Doña Esmeralda na umakyat kahit sandali para makita ang sikat ng araw." Tumalikod si Celia at ang tunog ng pagsara ng pinto sa itaas ay umalingaw-ngaw sa buong basement. Tila ba isang pinal na hatol na nagsasabing si Marie ay isa na lamang bilanggo sa sarili niyang tahanan.
Naiwang mag-isa si Marie sa dilim, yakap ang kanyang tiyan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa isang sirang tubo sa kisame. Bawat patak ay tila isang segundong bumibilang sa kanyang pagtitiis. Ngunit sa kailalim-iliman ng kanyang puso, isang maliit na apoy ng galit ang nagsimulang magliyab. Isang apoy na hindi mapapatay ng anumang baha ng luha. Dapat ay marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo, Mari. Kung hindi dahil sa awa ng pamilya Castro, baka hanggang ngayon ay sa kangkungan ka pa rin pinupulot ng mga pulis. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay tila isang malupit na orasyon na bumabasag sa katahimikan ng kusina tuwing 5:00 ng madaling araw. Habang ang buong bahay ay natutulog pa sa kani-kanilang malalambot na kama, si Marie ay nakaluhod na sa malamig na sahig, pilit na kinukuskos ang mga dumi sa pagitan ng mga mamahaling tiles. Ang kanyang 8 buwang tiyan ay tila isang mabigat na bato na humahadlang sa bawat paghinga niya, ngunit ang bawat ungol ng sakit ay pinipili niyang lunukin na lamang kasabay ng kanyang laway. Ito ang kanyang buhay sa loob ng 1 linggo matapos siyang itapon sa basement. Siya ang unang gumigising para magluto, maglinis at maghanda ng lahat ng kailangan ng asawa at ng panauhin ni Pop nito. Ang mga kamay na dati ay sanay sa masaselang disenyo ng borda ay namamaga na ngayon sa labada. Ang balat ay tila nagkakaliskis na dahil sa matapang na sabon at walang tigil na paggawa. Nang ihanda na ni Mari ang hapagkainan para sa almusal, ang amoy ng sinangag at tuyo ay humahalimuyak sa buong silid. Inayos niya ang mga plato ng may matinding pag-iingat, tila ba ang bawat pagkakamali ay magreresulta sa isang bagong parusa. Maya-maya pa ay bumaba na ang mag-asawang Joaquin at Celia kasama ang Donya. Ang tunog ng kanilang mga tawa ay tila mga tinik na tumutusok sa pandinig ni Marie habang siya ay nakatayo sa isang sulok, naghihintay ng utos, tila isang anino na walang karapatang magsalita. Marie, dalan mo ako ng karagdagang juice at siguraduhin mong malamig, hindi yung kasing lamig ng pakikitungo mo sa anak ko. Utos ni Celia habang nakasandal sa balikat ni Joaquin. Ang mapanuyang tingin nito ay parang isang lantarang deklarasyon ng tagumpay. Lumingon si Marie kay Joaquin, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, ng kahit isang sulyap ng pagkilala sa 5 taon nilang pagsasama. Ngunit ang kanyang asawa ay hindi man lamang tumingala mula sa kanyang binabasang dyaryo. Para kay Joaquin, si Marie ay naging bahagi na lamang ng mga muebles sa bahay, isang bagay na naroon pero hindi na napapansin. Matapos kumain ng mga amo ng bahay, tanging ang mga tirang pagkain sa plato at ang mga mumo sa mesa ang natira para kay Marie. Habang nililigpit niya ang mga pinagkainan, ang bawat butil ng kanin na isinusubo niya sa gilid ng lababo ay tila nagiging buhangin sa kanyang lalamunan. Bawat lunok ay may kasamang pait ng kahihiyan. Marie, bakit ang tagal mong iakyat ang gamot ni Joaquin? Bulyaw muli ni Doña Esmeralda mula sa itaas. Nagmamadaling kinuha ni Marie ang isang mangkok ng mainit na tsaw at ang mga gamot. Paakyat pa lamang siya sa hagdan ay nararamdaman na niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Nang makarating siya sa silid ni Joaquin, nakita niyang nakahiga ang asawa habang si Celia ay malambing na hinahaplos ang buhok nito. Joaquin, heto na ang pagkain mo. Espesyal na luto ito para lumakas ka agad. Mahinang wika ni Marie habang inilalapag ang mangkok sa gilid ng kama. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ng asawa, isang simpleng pagkumpas ng pag-aalaga na dati ay kanilang kinagawian. Ngunit bago pa dumampi ang kanyang balat sa balat ni Joaquin, marahas na tinabig ng lalaki ang kanyang kamay. Ang mangkok ng mainit na tseo ay tumalsik sa sahig, ang porselana ay nagkadurog-durog, at ang mainit na sabaw ay humalik sa mga paa ni Marie. Ano ba, Marie? Hindi mo ba nakikita na nagpapahinga ako? Ang baho ng luto mo, amoy kahirapan. Sigaw ni Joaquin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhing
hindi maipaliwanag. Umalis ka na rito. Nakakasulasok ang presensya mo. Napatitig si Marie sa nabasag na mangkok, sa sabaw na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga paa, na tila ba nagnanais ding sumunod sa utos ng kanyang asawa. Hindi siya kumibo, hindi siya sumigaw, bagaman ang kanyang puso ay tila isang basag na porselana na rin na nagkakapiraso sa sahig. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid, isang tanong ang naglakbay sa isipan ni Marie habang tinititigan ang kanyang mga paang namumula sa init ng sabaw. Hanggang kailan mo ituturing na utang na loob ang pagpapakain sa iyo ng sarili mong mga luha? Ang bawat tusok ng karayom sa masesilang tela ay tila ba isang munting saksak sa sariling puso ni Marie. Sa gitna ng malalim na gabi, tanging ang isang maliit at nangungunap na bumbilya sa basement ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga daliri na dati ay maliksi at mabilis ay namamaga na ngayon. Ang bawat paghila ng sinulid ay nagdudulot ng kirot na gumuguhit hanggang sa kanyang braso. Ngunit hindi siya pwedeng tumigil. Ang bawat borda ng rosas at dahon sa telang seda ay katumbas ng ilang sentimong itinatabi niya para sa gatas at gamit ng sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ang katahimikan ng gabi ay madalas na nababasag lamang ng kanyang sariling mabigat na paghinga. Walang tunog ng orasan, walang ingay mula sa labas. Tanging ang pakiramdam ng malamig na semento sa ilalim ng kanyang mga paa na tila ba nagnanais sipsipin ang huling natitirang init sa kanyang katawan. Nang sumapit ang umaga, hindi pa man lubusang sumisilip ang araw, ay narinig na ni Marie ang marahas na pagbukas ng pinto sa itaas ng hagdan. Ang mga yabag ni Doña Esmeralda ay tila tunog ng isang paparating na bagyo. Mabilis na itinago ni Marie ang kanyang mga tinatahi sa ilalim ng lumang kutsyon, ngunit huli na ang lahat. Ano itong itinatago mo, Marie? Akala ko ba ay wala ka ng lakas para gumawa ng gawaing bahay dahil sa laki ng tiyan mo, pero may panahon ka pang mag-extra? Ang boses ng matanda ay puno ng sarkasmo habang hinihila ang telang seda mula sa ilalim ng kama. Kailangan ko lang po ng kaunting ipon para sa panganganak ko, Mama. Mahinang paliwanag ni Marie. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Ipon? Sa pamamahay na ito, walang gamit o pera ang hindi dumaan sa akin. Walang pakundangan na kinuha ni Doña Esmeralda ang maliit na supot ng barya na nakatago sa ilalim ng unan ni Marie. Ito ay kabayaran sa kuryenteng ginagamit mo sa gabi. At huwag kang mag-alala, gagamitin ko ito para ibili ng bagong bag si Celia. Siya ang mas nangangailangan ng pampalubag loob dahil sa pagod niya sa pag-aalaga kay Joaquin. Naramdaman ni Marie ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang perang iyon ay bunga ng ilang buwang puyat at pagtitiis, ngunit sa isang iglap ay kinuha ito para ipangluho ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Hindi siya kumibo. Hinayaan niyang dalhin ng matanda ang kanyang pinaghirapan dahil alam niyang ang anumang reklamo ay magbubunga lamang ng mas malalang pagmamalupit. Sa tanghali, habang ang sikat ng araw ay tila ba nanunuot sa bawat sulok ng bakuran, si Marie ay inutusang maglaba ng mga makakapal na kurtina at kumot sa likod ng bahay. Ang bawat kuskos sa batya ay tila ba kumukuha ng huling lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang likod ay tila mababali na sa bawat pagyuko at ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim dahil sa gutom at pagod. Nang sandaling iyon, isang mahinang boses ang tumawag sa kanya mula sa bakod. Si Aling Marta, ang matandang kapitbahay na matagal nang nakamasid sa kanyang kalagayan. Isang pirasong saging na saba at isang baso ng malamig na tubig ang iniabot nito sa pagitan ng mga rehas ng bakod. Kumain ka muna, iha. Huwag mong pabayaan ang bata, bulong ni Aling Marta na may halong awa sa mga mata. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na naramdaman ni Mariri na siya ay tao pa rin. Ang tamis ng saging at ang lamig ng tubig
ay tila ba isang banal na basbas sa kanyang nanunuyong kalooban. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ninanamnamang munting kabutihang iyon sa gitna ng isang malupit na mundo. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang lumingon siya sa direksyon ng garden. Doon, sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, nakita niya si Joaquin na nakaupo sa isang silya, habang si Celia ay masayang nagkukwento sa tabi nito. Nakita ni Marie ang paghaplos ni Joaquin sa kamay ni Celia, isang haplos na dati ay sa kanya lamang ibinibigay. Ang tawa ni Joaquin ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Isang tunog na tila ba nanggagaling sa isang daigdig na kailanman ay hindi na muling mapupuntahan ni Marie. Napahawak si Marie sa kanyang tiyan habang pinapanood ang dalawa mula sa malayo. Ang bawat ngiti ni Joaquin sa ibang babae ay tila ba isang bagong latay sa kanyang katawan na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pagod. Sa gitna ng tirik na araw, naramdaman ni Marie ang isang matinding ginaw na nagmumula sa kanyang puso. Isang ginaw na nagsasabing, sa bawat paglubog ng araw, ang distansya sa pagitan nila ni Joaquin ay naging isang malawak na karagatan na wala ng tulay. Hindi bagay sa iyo ang ganyang uri ng hiyas, Marie. Mas lalo ka lang nagmumukhang marusing kapag suot mo ang mga bagay na para lamang sa mayayaman. Ang mga salitang iyon ni Joaquin ay tila isang malamig na buhos ng tubig sa gitna ng isang maingay na hapunan. Sa loob ng marangyang silid kainan ng mga Castro, ang paligid ay puno ng amoy ng mamahaling alak at masasarap na putahe. Nakatayo si Marie sa gilid ng mesa. Hawak ang isang pitsel ng tubig, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa leeg ni Celia. Doon, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier ang isang serye ng maliliit na diamante na nakakabit sa isang manipis na gintong kadena. Iyon ang huling alaala ni Marie mula sa kanyang ina. Ang tanging bagay na itinatago niya sa loob ng isang luma at kupas na pelus na kahon sa ilalim ng kanyang higaan sa basement. Tuwing gabi, kapag ang katawan niya ay durog na sa pagod at ang kanyang puso ay halos sumuko na sa sakit, hinahawakan niya ang kwintas na yon para madama ang init ng pagmamahal ng isang inang kailanman ay hindi siya pinabayaan. Ngunit kaninang hapon, nang buksan niya ang kanyang itinatagong kahon para lamang humingi ng kaunting lakas, tanging ang malamig na hangin at ang bakas ng alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang kwintas ay wala na doon. Joaquin, bakit nasa kanya ang kwintas ni nanay? Ang boses ni Marie ay nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pangungulila na tila ba ninanakawan siya ng huling piraso ng kanyang pagkatao. Ibinaba ni Joaquin ang kanyang tinidor at tumingin kay Marie nang may halong inip. Ibinigay ko yon kay Celia. Siya ang mas nararapat na magsuot niyan dahil marunong siyang magdala ng karangyaan. Ikaw, tingnan mo ang sarili mo, Marie. Kahit anong isuot mo, amoy pawis at amoy kusina ka pa rin. Sayang lang ang hiyas na yan kung mananatili lang sa ilalim ng maruming kama mo. Pero alaala iyan ng nanay ko. Iyan na lang ang tanging natitira sa akin. Halos magmakaawa na si Marie. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa pitsel hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Tumawa ng mahina si Celia habang hinahaplos ang kwintas sa kanyang leeg. Ang bawat haplos nito sa hiyas ay tila isang marahas na kurot sa kaluluwa ni Marie. Don't be so dramatic, Marie. Regalo ito ni Joaquin sa akin dahil sa pag-aalaga ko sa kanya. Kung gusto mo, bibilhan ka na lang namin ng pekeng alahas sa palengke. I'm sure mas bagay sa iyo iyon. Tama si Celia, dagdag ni Doña Esmeralda habang humihigop ng kanyang tsaa. Huwag kang mag-iskandalo sa harap ng pagkain. Ang mga bagay na hindi ginagamit ay dapat lang ibigay sa mga taong marunong magpahalaga. At isa pa, utang mo sa pamilyang ito ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Ituring mo na lang na kabayaran iyan sa pananatili mo rito. Napatigil ang mundo ni Marie. Tila ba ang bawat tunog sa silid, ang kalansing ng mga kubyertos, ang mahinang tawanan ni Joaquin at Celia, ang tunog ng paglunok ni Doña Esmeralda
ay dahan-dahang nawawala. Pinapalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang ulo. Dahan-dahang ibinaba ni Mari ang pitsel sa mesa. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Ngunit sa pagkakataong yon, may isang bagay na tuluyang namatay sa loob niya. Ang Mari na nagmamahal, ang Mari na umaasa pa sa pagbabago ng kanyang asawa, ay dahan-dahang naging abo kasabay ng huling piraso ng kanyang alaala na ninakaw sa kanya. Tumingin siya sa isang maliit na kandila sa gitna ng hapagkainan. Ang apoy nito ay sumasayaw, sumasalamin sa lamig ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang sakit ay naging isang matigas na bakal. Ang bawat pangungutya ng pamilya Castro ay naging isang pako na nagpapatibay sa isang desisyong hindi na kailanman mababago. Iyon na ang huling bagay na kinuha niyo sa akin. Bulong ni Marie sa kanyang sarili, sa isang tonong kasing lamig ng sementadong sahig ng basement na kanyang tinutulugan. Tumalikod siya at dahan-dahang lumakad pabalik sa kusina. Iniwan ang tawanan ng mga taong nag-aakalang wala nang natitirang laban sa kanya. Ngunit sa bawat hakbang niya, ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na pagsusumamo, kundi isang babala ng isang paparating na bagyo na walang sino man sa kanila ang nakahandang harapin. Konting tiis na lang, baby. Kapag lumabas na ang bata, tapos na ang kalbaryo natin kay Marie. Ang mahinang bulong na yon ni Joaquin ay tila pagaspas ng pakpak ng paniki sa dilim ng pasilyo. Sapat na para magpatigil sa paghinga ni Marie. Nakatayo siya sa madilim na sulok, bitbit ang isang baso ng gatas na iniutos ni Doña Esmeralda na iakyat. Ang pinto ng dating silid nila ni Joaquin ay bahagyang nakabukas. Sapat para masilip niya ang liwanag na nagmumula sa loob at ang dalawang aninong naglalapit sa ibabaw ng kama. Sigurado ka ba na maniniwala sila na baliw siya? Ang boses ni Celia ay puno ng pananabik, walang bahid ng pag-aalinlangan. Masyado kasing halata na nagtitiis lang siya sa atin. Narinig ni Marie ang mahinang tawa ni Joaquin. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding kilabot. Nakausap ko na si Dr. Valdez. Nakahanda na ang mga palsipikadong dokumento. Pagkatapos niyang manganak, pipirmahan ni Mama ang mga papeles para dalhin siya sa mental hospital sa labas ng probinsya. Doon, wala nang makakarinig sa mga reklamo niya. And the baby? Tanong ni Celia. Ang bata ay magiging susi natin para sa mga charity fund ng foundation. Isang kawawang sanggol na iniwan ng isang baliw na ina. Perpektong kwento para sa mga investor. Tayo ang magpapalaki sa kanya, Celia. Magiging pamilya tayo habang si Marie ay mabubulok sa loob ng malamig na silid ng ospital. Parang isang dambuhalang kamay ang sumakal sa lalamunan ni Marie. Ang baso ng gatas sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginig. Ang puting likido ay bahagyang tumatapon sa kanyang mga daliri na tila ba nagnanais ding tumakas mula sa maruming silid na yon. Hindi lamang pala ang kanyang dangal at ang kanyang asawa ang kinuha sa kanya. Ngayon, pati ang anak na tanging dahilan ng kanyang pananatili sa impyernong iyon ay balak nilang agawin at gamitin sa kanilang kasamaan. Naramdaman ni Marie ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Isang sipa na tila ba nagsasabing, "Inay, iligtas mo ako." Ang takot na kanina ay nagpaparalisa sa kanyang katawan ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi siya pwedeng sumigaw, hindi siya pwedeng umiyak. Dahil sa oras na malaman nilang narinig niya ang lahat, baka hindi na siya umabot sa araw ng kanyang panganganak. Dahan-dahan, sa bawat dulo ng kanyang mga daliri sa paa, umatras si Marie mula sa pinto. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay pilit niyang pinatitigas para hindi lumikha ng anumang tunog sa sahig. Nang makarating siya sa dulo ng hagdan, mabilis siyang bumaba patungo sa basement. Ang kanyang puso ay parang tambol na mabilis ang pagpalo
sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng madilim na basement, hindi naupo si Mari. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng silid, yakap-yakap ang kanyang tiyan, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat salita ni Joaquin ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat titik ay tila isang latay na nagmamarka sa kanyang kaluluwa. Ang Dr. Valdez na binanggit ni Joaquin, iyon ang doktor na matagal nang pinagkakatiwalaan ni Doña Esmeralda. Anong sikreto ang hawak ng matanda laban sa doktor para magawa nitong itaya ang lisensya para sa isang kriminal na balak? Hindi na lamang ito tungkol sa isang asawang nangaliwa. Ito ay tungkol sa kanyang kaligtasan at sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa loob ng basement na naging piitan niya, naramdaman ni Mari ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang Mari na nangarap ng isang tahimik na pamilya ay tuluyan ng pumanaw. Ang natira na lamang ay isang inang handang maging isang leon para protektahan ang kanyang supling. Kapag nanganak na siya, diretso siya sa mental hospital. Tayo ang magpapalaki sa bata. Ang mga huling salita ni Joaquin ay tila isang sumpa na nagpatibay sa panata ni Mari sa dilim. Tumingin siya sa maliit na bintana sa itaas, kung saan ang anino ng mga puno ay tila mga kamay na nag-aabang sa kanya. Sa sandaling iyon, alam ni Mari na ang katahimikan niya ay hindi na tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang tahimik na digmaan kung saan siya ang huling titayo. Mari, magmadali ka at pumunta sa palengke. Siguraduhin mong sariwa ang isdang bibilhin mo at huwag kang magpapaloko sa timbang. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay pumailan lang mula sa balkonahe, kasing talim ng isang utos sa isang bilanggo. Sa gitna ng nakatutunaw na sikat ng araw, lumabas si Mari ng gate. Bit-bit ang isang lumang bayong at ang kanyang mabigat na kalooban. Ang kanyang mga paa ay tila mga tulyapis na namamanas sa loob ng kanyang luma at pudpud na tsinelas. Bawat hakbang sa sementadong daan ay nagbibigay ng matinding kirot sa kanyang balakang. Ngunit ang sakit na ito ay tila naging isang manhid na musika na lamang sa kanyang pandinig. Ang palengke ay isang magulong dagat ng mga tao, ingay at iba't ibang amoy. Ang sigawan ng mga tindera, ang kalansing ng mga barya sa lata, at ang amoy ng lansa at basang lupa ay nagsilbing tabing para sa balak ni Mari. Sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataon na pinayagan siyang lumabas ng mag-isa dahil abala si Celia sa pag-ayos ng kanyang mga kuko at si Doña Esmeralda naman ay may kausap na bisita sa loob ng mansyon. Habang naglalakad sa gitna ng masikip na pasilyo ng mga stall, dahan-dahang iginala ni Mari ang kanyang paningin. Sa dulo ng hilera ng mga nagtitinda ng dyaryo, nakita niya ang isang matandang lalaki na may suot na kupas na sombrero at nakatalukbong ng lumang jacket. Ang lalaking iyon ay tila isang anino mula sa kanyang nakaraan. Huminto si Mari sa tapat ng lalaki. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang kunwari ay tumitingin sa mga headline ng dyaryo. Extra! Extra! Balita sa umaga! Sigaw ng matanda sa isang paos na tinig, ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang talim at talino sa paningin ng lalaki ay hindi nagbago. Siya si Mang Berting, ang matapat na driver ng pamilya ilustre na naglingkod sa kanyang ama sa loob ng 3 dekada. Senyorita Marie, ang bulong ni Mang Berting ay tila isang banal na himig na nagmula sa isang malayong langit. Sa isang saglit, ang lahat ng hirap, ang lahat ng gutom, at ang lahat ng insultong natanggap ni Marie sa kamay ng mga Castro ay tila naglaho. Isang tao pa rin siyang may halaga. Isang tao pa rin siyang may pangalan. Mang Berting, kumusta ang papa? Halos paos na tanong ni Marie. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang manlabo dahil sa nagbabadyang luha. Hindi sumagot si Mang Berting ng direkta. Sa halip, kumuha siya ng isang nakatuping dyaryo at mabilis na isinilid ito sa loob ng bayong ni Marie, sa ilalim ng mga binili niyang gulay. Huwag kayong iiyak, senyorita.
Maraming mata sa paligid. Ang inyong ama. Hindi siya kailanman pumikit sa inyong kalagayan. Naghihintay lamang siya ng inyong hudyat. Yumuko si Marie para ayusin ang kanyang bayong. Itinatago ang kanyang mukha sa mga taong dumadaan. Ang pakiramdam ng magaspang na papel sa kanyang mga daliri ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang pagkain. Umalis na kayo. Baka mapansin ang inyong pagtigil dito. Paalala ni Mang Berting habang muling sumisigaw ng balita para sa mga dumadaan. Pagbalik sa mansyon, mabilis na pumanaw si Marie sa basement bago pa siya tawagin ni Doña Esmeralda. Sa loob ng madilim na silid, sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na bumbilya, dahan-dahan niyang binuksan ang dyaryo. Mula sa gitna nito ay nalaglag ang isang maliit, manipis at itim na mobile phone na naka-silent mode na. Kasama nito ay isang maliit na piraso ng papel. Ang sulat kamay ay matatag, pamilyar, at puno ng otoridad. Ang sulat kamay ng kanyang ama, si Don Teodoro Ilustre. Nakahanda na kami, anak. Ang bagyong darating ay hindi para sa'yo, kundi para sa mga taong nag-akalang ang iyong kabutihan ay isang kahinaan. Isang tawag mo lang at guguho ang kanilang mundo. Magpakatatag ka para sa aking apo. Niyakap ni Marie ang maliit na papel sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, inakala niyang siya ay nag-iisa sa kanyang laban. Inakala niyang ang kanyang pagtalikod sa karangyaan para sa pag-ibig ay isang hatol na kailangan niyang pagdusahan habang buhay. Ngunit sa dilim ng basement na iyon, sa gitna ng amoy ng alikabok at kalawang, naramdaman ni Marie ang isang matinding init. Hindi na siya ang munting ibon na may bali ang pakpak. Siya ay isang ilustre. At ang mga ilustre ay hindi kailanman sumusuko ng walang laban. Itinago niya ang phone sa loob ng isang lihim na bulsa na tinahi niya sa kanyang maluwag na damit. Ang kanyang paningin ay nakatuon na ngayon sa itaas, sa kisame na naghihiwalay sa kanya at sa mga taong nagpapahirap sa kanya. Ang bawat hakbang ni na Joaquin at Celia sa itaas ay tila naging isang countdown na lamang para sa kanya. Sino nga ba ang tunay na may hawak ng baraha sa bahay na ito? Ang pinakamabisang sandata ay hindi nakikita, kundi nadarama sa bawat tahi ng katotohanan. Ito ang bulong ni Marie sa kanyang sarili habang ang kanyang mga kamay ay muling humahawak sa karayom at sinulid sa gitna ng malalim na gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang mga bulaklak at dahon ang kanyang binubuo. Sa bawat masaselang tahi niya, sa isang pandekораsyong butones ng throw pillow, maingat niyang isinisilid ang isang maliit na lente, isang microcamera na bahagi ng mga kagamitang palihim na ipinadala ng kanyang ama sa pamamagitan ni Mang Berting. Ang kanyang mga daliri, bagaman puno ng hapdi at pamamaga, ay gumagalaw ng may katumpakan ng isang siruhano. Alam ni Marie na ang bawat pagkakamali ay maaring mga hulugan ng kanyang katapusan. Ang sining ng pagbuburda na dati ay ginagamit niya para magbigay ng ganda sa mundo. Ngayon ay naging isang sining ng paniniktik. Nang sumunod na umaga, mas pinili ni Marie na magsuot ng isang makapal na balatkayo ng kahinaan. Mas lalo niyang inayusan ang kanyang sarili bilang isang sunod-sunurang asawa. Kapag tinatawag siya ni Doña Esmeralda para linisin ang maruming sahig, agad siyang tumatalima nang walang kibo. Kapag inuutusan siya ni Celia na magtimpla ng tsa, ginagawa niya ito nang may nakayukong ulo. Tila ba tinatanggap na ang kanyang kapalaran bilang isang alila. Tignan mo, Joaquin, wika ni Celia habang nakasandal sa pintuan ng sala. Pinapanood si Marie na nagpupunas ng mga muebles. Mukhang natanggap na rin sa wakas ng asawa mo kung saan siya dapat lumugar. Wala na ang dating matigas na ulo. Hindi sumagot si Joaquin. Tiningnan lamang niya si Marie nang may halong pandidiri bago muling ibinalik ang pansin sa kanyang tablet. Ang kawalan ng pakialam ni Joaquin ang naging pinakamalaking pagkakataon ni Marie. Dahil sa pag-aakala nilang tuluyan na siyang nawalan ng laban, naging kampante ang lahat sa loob ng mansyon.
Hindi nila alam na ang bawat unan na inilalagay ni Marie sa sofa, ang bawat kurtinang iniayos niya sa bintana, ay may mga matang nagmamasid sa bawat galaw nila. Isang hapon, habang ang lahat ay tila abala sa kani-kanilang mga gawain, pumasok si Marie sa basement at mabilis na binuksan ang maliit na phone mula sa kanyang ama, gamit ang isang application na itinuro sa kanya ni Mang Berting sa pamamagitan ng text. Sinimulan niyang suriin ang mga footages mula sa mga kamera na itinanim niya sa iba't ibang sulok ng bahay. Ang bawat segundo ng video ay tila isang mabigat na pahina ng isang madilim na aklat. Nakita niya ang sarili niyang pinagtatawanan sa likod ng kanyang likuran. Nakita niya ang pagkutya ni na Joaquin at Celia habang binabalak ang paghahati sa kanyang mga gamit kapag wala na siya. Ngunit ang isang eksena ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Marie. Sa footage mula sa silid-aklatan ni Joaquin, nakita niya si Celia. Ang babae ay hindi nag-iisa. Habang wala si Joaquin sa silid, dahan-dahang binuksan ni Celia ang maliit na vault. Sa likod ng isang painting, mukhang alam nito ang code. Mula sa loob, kumuha si Celia ng makakapal na bundle ng pera. Mga perang dapat ay para sa pondo ng kumpanya, ngunit hindi doon nagtapos ang gulat ni Marie. Nakita niya sa video ang paglapit ni Celia sa bintana ng silid-aklatan. May isang lalaking anino na nakatayo sa labas, sa gilid ng mga halamanan. Inabot ni Celia ang pera sa lalaking iyon. Kasunod ang isang mabilis, ngunit malalim na halik na hindi para sa isang kaibigan o kamag-anak. Naramdaman ni Marie ang lamig ng pawis sa kanyang noo. Si Celia ay hindi lamang isang kabit. Siya ay isang linta na sumisipsip din sa kayamanan ni Joaquin para sa ibang tao. Ang katotohanan ito ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa huling natitirang respeto ni Marie para sa kanyang asawa, ang lalaking nag-akalang nakahanap ng ligtas na kalinga sa piling ng isang traidor. Pinindot ni Marie ang save button sa kanyang phone. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at tagumpay. Ang bawat sentimo na kinuha ni Doña Esmeralda sa kanya, ang bawat oras ng pagbuburda na ninakaw para sa luho ni Celia ay dahan-dahan nang bumabalik sa kanya bilang isang ebidensyang wawasak sa kanila. Habang itinatago ang phone sa ilalim ng kanyang damit, narinig ni Marie ang mabibigat na yabag ni Joaquin pababa sa basement. Mabilis niyang kinuha ang isang lumang basahan at nagkunwaring naglilinis ng isang sirang silya. Marie, bakit ang tagal mong iakyat ang hapunan? Ang sigaw ni Joaquin ay umaling-awngaw sa buong basement, puno ng inip at galit. Tumunghay si Marie. Ang kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon, ngunit sa loob niya, may isang tinig na sumisigaw ng katarungan. Sa bawat hakbang niya paakyat sa hagdan, pasan ang mabigat na tray ng pagkain, alam ni Marie na ang bawat baitang ay dahan-dahang naglalapit sa kanya sa kalayaan. Sino nga ba ang lalaking yon na kinakatagpo ni Celia sa dilim? At ano ang gagawin ni Joaquin kapag nalaman niyang ang babaeng itinuturing niyang ligtas na kalinga, ang mismong magnanakaw na uubos sa kanyang huling yaman? Pobos na ang oras natin, Joaquin. Kung hindi ka makakahanap ng bagong investor sa loob ng isang linggo, lalamunin tayo ng mga utang mo sa bangko. Ang sigaw ni Doña Esmeralda mula sa silid-aklatan ay tila isang babala ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng mansyon. Sa loob ng basement, nakaupo si Marie sa sahig habang nakatitig sa screen ng kanyang maliit na phone. Sa footage ng camera, nakikita niya ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay puno ng yabang at kumpiyansa, na ngayon ay nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ang mga balikat ay nanginginig sa takot at pagod. Ang Castro Plaza, ang proyektong itinuturing ni Joaquin na kanyang hagdan patungo sa pinakamataas na antas ng lipunan, ay dahan-dahan nang nagiging isang libingan ng kanilang yaman. Ang mga materyales na binili ay substandard, ang mga manggagawa ay hindi nababayaran, at ang mga creditors ay nagsisimula nang kumatok sa kanilang pinto nang may dalang mga banta ng demanda. Napanood ni Marie sa video ang pagpasok ni Celia sa silid.
Ngunit sa halip na magbigay ng kalinga, ang babae ay abala sa pagtingin sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Tila ba tinitiyak na ang kanyang kagandahan ay hindi mababawasan ng paparating na bagyo. Huwag kang mag-alala, Joaquin, wika ni Celia sa isang tonong puno ng pagkainip. Sabi mo ay darating ang kinatawan ng Illustre Group sa Makalawa. Sila ang pinakamalaking kumpanya sa bansa. Isang pirma lang nila, mababayaran na lahat ng utang mo. Paano kung hindi ko sila mapahanga? Ang boses ni Joaquin ay paos at puno ng kawalang pag-asa. Kailangan ko ng isang bagay na magpapakita na tayo ay kabilang sa kanilang antas. Isang bagay na may selyo ng tradisyon at luho. Biglang tumayo si Joaquin at lumabas ng silid. Narinig ni Marie ang mabibigat at tila nagmamadaling mga yabag pababa sa basement. Mabilis niyang itinago ang phone at kumuha ng isang lumang basahan, muling nagsuot ng kanyang maskara ng pagiging isang walang kwentang asawa. Bumukas ang pinto ng basement ng may dahas. Nakatayo doon si Joaquin, hingal na hingal. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagod at desperation. Ang kanyang kamay ay nanginginig, habang hawak ang isang mamahaling barong Tagalog na gawa sa pinya. Ang barong na balak niyang suotin para sa pakikipagtagpo sa mga ilustre. Marie? Ang tawag niya ay hindi na lamang utos, kundi isang pagsusumamo na pilit itinatago sa ilalim ng galit. Ayusin mo ito. May mga punit sa manggas at kailangang dagdagan ng burda sa harapan. Kailangan kong magmukhang kagalang-galang sa harap ng mga investors sa Makalawa. Dahan-dahang lumapit si Marie at kinuha ang barong. Ang tela ay malamig at pino, isang kabaligtaran sa magaspang na palad ni Marie na puno ng kalyo mula sa paglalaba. Tiningnan niya si Joaquin at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang matinding takot sa mga mata ng asawa. Gagawin ko po, Joaquin, mahinang sagot ni Marie. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Siguraduhin mong perpekto ang bawat tahi, Marie. Ang buhay ko ang nakataya rito. Bulyaw muli ni Joaquin bago tumalikod at mabilis na umakyat sa itaas. Naiwan si Marie, na hawak ang barong. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang masalimuot na disenyo ng tela. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang matalim na biro. Ang lalaking nag-apak sa kanyang dangal ay lumalapit sa kanya para iligtas ang sarili nitong karangalan. At ang higit na nakakabigla, ang Illustre Group na inaasahan ni Joaquin na magliligtas sa kanya ay walang iba kundi ang imperyong binuo ng ama ni Marie. Ang mga taong balak niyang hinga ng tulong ay ang mga taong binaliwala niya sa pamamagitan ng pananakit sa kanilang kaisa-isang prinsesa. Hahayaan ba ni Marie na magtagumpay ang asawa gamit ang sarili niyang mga kamay? O gagamitin niya ang bawat tahi ng barong na yon para simulan ang unti-unting pagbagsak ng kumpanya ni Joaquin mula sa loob? Habang inihahanda ni Marie ang kanyang karayom at ang pinakamaputing sinulid, ang bawat tusok niya sa tela ay tila isang panata ng katarungan. Ang bawat disenyo na idadagdag niya ay hindi lamang dekorasyon, kundi isang selyo ng kanyang muling pagbangon. Huwag kang assuming, Marie. Tinutulungan ka lang naming manatili rito para hindi ka mamatay sa kalsada kasama ang batang yan. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo. Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila malalamig na patak ng ulan na tumatama sa hubad na balat ni Marie habang siya ay nakaluhod sa sahig ng sala. Pilit na inaayos ang laylayan ng kurtina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Marie dahil sa hiya. Yumuko siya para itago ang isang lihim na ngiti na dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mga labi. Ang bawat pangungutya ng matanda ay tila ba nagiging panggatong sa apoy na matagal nang naglalagablab sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang maluwag na duster, naramdaman ni Marie ang bahagyang pag-init ng maliit na phone na nakatago sa kanyang baywang.
Kakasend lang niya ng huling batch ng mga video footages kay Mang Berting, ang ebidensya ng pagnanakaw ni Celia sa kumpanya at ang usapan ni na Joaquin at ng doktor tungkol sa pagpapakulong sa kanya sa mental hospital. Ang bawat piraso ng katotohanan ay nakalinya na, tila mga kawal na naghihintay na lamang ng hudyat para sumugod. Nang makaalis si Doña Esmeralda, dahan-dahang tumayo si Marie at bumalik sa basement. Mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha niya ang isang maliit na bote ng vitamins at isang masustansyang inumin na palihim na iniabot ni Mang Berting kaninang umaga sa likod ng bahay. Habang iniinom niya ang likido, tila ba dumadaloy ang purong lakas sa kanyang mga ugat. Hindi na siya ang lantang gulay na may sakit. Siya ay isang inang naghahanda para sa huling yugto ng kanyang laban. Kunting-unti na lang, anak, bulong ni Marie habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang bawat sipa ng sanggol ay tila isang kumpirmasyon na tama ang kanyang ginagawa. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, narinig ni Marie ang mahinang pagbukas ng pinto ng basement. Pumasok si Doña Esmeralda. Hawak ang isang kandila na nagbibigay ng nakatatakot na anino sa mga pader. Ang matanda ay tila isang buwitreng nagmamasid sa kanyang biktima. "Bakit ganyan ka tumingin, Marie?" tanong ng Donya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa paghihinala. "Nitong mga nakaraang araw, hindi ka na umiiyak, hindi ka na nagmamakaawa. May itinatago ka ba? Hindi kumibo si Marie. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng barong ni Joaquin na malapit na niyang matapos. Ang bawat tahi niya ay tila isang sumpa ng katarungan. Ang katahimikan ni Marie ay tila mas lalong nagpakaba sa matanda. Ang kapayapaan sa mukha ng biktima ay ang pinakamalaking banta para sa nang-aapi. "Siguraduhin mo lang na wala kang ginagawang kalokohan," banta ni Esmeralda bago muling tumalikod. "Dahil bukas, sa araw ng pagdating ng mga ilustre, kailangang maging perpekto ang lahat. Kung hindi, ikaw mismo ang magbabayad sa kahihiyang idudulot mo." Nang tuluyang sumara ang pinto, kinuha ni Marie ang isang puting sobre na nakatago sa loob ng lumang Biblia ni Nanay. Iyon ay ang mga papeles ng legal na paghihiwalay at ang reklamo para sa Bauhanja din na inihanda ng mga abogado ng kanyang ama. Ang bawat titik sa papel ay tila nagliliyab sa katarungan. Tumayo si Marie at lumapit sa maliit na bintana ng basement. Ang langit ay madilim, walang bituin. Tila ba nag-aabang sa malaking unos na paparating. Ngunit hindi natatakot si Marie sa unos. Alam niya na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang sikat ng araw ng mga ilustre ay muling magbibigay ng liwanag sa kanyang buhay. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa isang nakatagong bulsa sa barong ni Joaquin na kanyang tinahi. Doon, isiningit niya ang isang maliit na flash drive. Isang regalong hinding-hindi malilimutan ni Joaquin sa harap ng mga taong inaasahan niyang magliligtas sa kanya. Sino ang mag-aakala na ang isang luntiang barong ay magiging kasuotan para sa sariling libing ng karangalan ni Joaquin? Ang huling gabi ng iyong paghahari ay magsisimula sa aking pagluhod. Ang mansyon ng mga Castro ay nababalot ng isang uri ng kuryenteng puno ng pananabik at kayabangan. Sa bawat sulok, ang amoy ng mamahaling pabango at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay nanunuot sa ilong. Tila ba pilit na itinatago ang baho ng mga sikretong nakabaon sa ilalim ng pundasyon nito. Bukas na ang kantan ng Castro Plaza, ang gabing inaasahan ni Joaquin na maglalagay sa kanya sa rurok ng tagumpay. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo si Celia sa isang marangyang sofa, pinalilibutan ng mga kaibigan ni Doña Esmeralda na kasing paimbabaw din ng matanda. Sila ay nagtatawanan. Ang tunog ng kanilang mga boses ay tila huni ng mga ibon na naghahanap ng mabibiktima. Si Marie ay abala sa paglilinis ng mga kristal na baso sa gilid. Ang kanyang malaking tiyan ay tila ba naging isang target para sa kanilang mga mapang-uyam na tingin. "Esmeralda,
Balita ko ay napaka-istrikto mo sa mga katulong mo. Wika ng isang babaeng may suot na makapal na alahas. Sino ba ang babaeng iyan na tila ba hirap na hirap maglakad? Ah, iyan ba? Sagot ni Doña Esmeralda habang humihigop ng alak. Iyan ang asawa ni Joaquin na walang ibang alam gawin kundi ang magpabigat sa amin. Pero huwag kayong mag-alala, marunong siyang sumunod kapag kailangan. Biglang tumayo si Celia at naglakad patungo sa gitna ng sala. Sadya niyang itinapak ang kanyang sapatos sa isang bahagi ng sahig na may kaunting talsik ng natapon na wine. Oh look, my shoes got dirty. Mari, pumarito ka. Ang boses ni Celia ay puno ng tamis na may kasamang lason. Lumapit si Mari ng walang kibo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Luhod. Utos ni Doña Esmeralda, ang kanyang tinig ay malamig at walang bahid ng awa. Linisin mo ang sapatos ni Celia. Ayaw naming makakita ng kahit anong dumi bago ang malaking araw bukas. Bilisan mo! Naririnig ni Marie ang mahinang pagtunog ng kanyang mga buto sa tuhod habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang katawan sa malamig na sapatos. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagbaba ay tila 1,000,000 tonelada ng bigat dahil sa kanyang 8 buwang tiyan. Ang sakit sa kanyang balakang ay tila ba humihiwa sa kanyang kalamnan, ngunit hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon. Habang nakaluhod sa harap ni Celia, kinuha ni Mari ang isang malinis na basahan. Sa bawat kuskus niya sa sapatos ng babaeng umagaw sa kanyang asawa, nararamdaman niya ang mga mata ng mga panauhin na nakatitig sa kanya, nag-e-enjoy sa kanyang kahihiyan. Si Joaquin, na nakatayo sa may bar counter, ay tinitingnan lamang siya nang may kawalang pakialam. Tila ba ang babaeng nakaluhod ay hindi ang asawang nanumpa sa harap ng dambana na mamahalin niya habang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakayuko, ang paningin ni Marie ay saglit na dumapo sa isang maliit na butones ng throw pillow na nasa gilid ng sofa. Doon, sa loob ng masaselang tahi na ginawa niya noong isang gabi, ang lente ng microcamera ay tahimik na kumukuha ng bawat segundo ng kanyang sarswela ng pagdurusa. Alam ni Marie na sa kabilang dako ng lente na yon, sa isang ligtas na lugar, ang kanyang ama ay nanonood. Bawat luhang pinipigil niya, bawat insultong tinatanggap niya, ay nagiging bala para sa bukas. Ayan, malinis na. Wika ni Celia, sabay sipa ng bahagya sa basahan na hawak ni Mari. You can go back to the kitchen now, Mari. Make sure the dinner is perfect, okay? Tumayo si Mari ng dahan-dahan, pilit na binabalanse ang kanyang katawan. Hindi siya lumingon, hindi siya sumagot. Sa kanyang isipan, ang bawat tawa ng mga tao sa sala ay tila ba nagiging isang countdown. Nang sumapit ang hapunan, ang lahat ay nagsasaya. Kumakain sila ng pinakamamahaling putahe habang si Marie ay nananatili sa gilid, naghihintay ng mga utos na tila ba isa siyang anino. Ang mukha ni Joaquin ay nagniningning sa pag-asa, naniniwalang bukas ay mababago na ang kanyang kapalaran sa tulong ng mga ilustre. Pagkatapos ng lahat, bumalik si Marie sa kanyang madilim na basement. Sa huling pagkakataon, hinaplos niya ang barong na isusuot ni Joaquin bukas. Ang tela nito ay tila ba may dalang sariling hininga. Buksan mo ang mga mata mo, Joaquin. Bulong ni Mari sa katahimikan ng gabi, habang ang tunog ng pagpatak ng tubig mula sa sirang tubo ay tila nagbibilang ng huling sandali ng mansyon. Bukas, paggising mo, ang mundong itinayo mo sa ibabaw ng aking mga luha ay tuluyan ng maglalaho. Ang cliffhanger ay bitbit ang isang matinding banta. Bukas ang araw ng paghuhukom at walang sino man sa pamilya. Castro ang nakakaalam na ang babaeng pilit nilang pinapaluhod ang siyang may hawak ng kanilang huling hininga. Hindi ako narito bilang asawa mo. Narito ako bilang may-ari ng lupang kinatatayuan mo. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa kislap at ingay ng grand inauguration ng Castro Plaza.
Ang paligid, na kanina lang ay puno ng masiglang musika at tawanan ng mga elitista, ay biglang binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nakapako sa entablado, ngunit hindi kay Joaquin, kundi sa babaeng nakatayo sa harap ng mikropono. Ilang minuto lamang ang nakalilipas. Si Joaquin ay nakatayo sa gitna ng entablado. Suot ang barong Tagalog na buong gabi at buong pusong tinahi ni Marie. Ang bawat disenyo sa tela ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight, nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng tagumpay na akala niya ay kailanman ay hindi matitibag. Sa tabi niya, si Doña Esmeralda ay tila isang reyna sa kanyang marangyang upuan, habang si Celia ay nakangiti ng malapad, nag-aabang sa pagdating ng mga ilustre na magliligtas sa kanila mula sa utang. Ngunit ang lahat ay nagbago nang huminto ang isang mahabang itim na limousine sa tapat ng red carpet. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng muling pagkabuhay. Mula sa loob, lumabas si Marie. Wala na ang gusot na duster at ang amoy ng kusina. Ngayon, suot ni Marie ang isang eleganteng silk maternity gown na kulay asul, kasing kulay ng malalim na karagatan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang maputi at makinis na leeg na ngayon ay pinalalamutian ng isang pamilyar na hiyas, ang kwintas ng kanyang ina na binili muli ng kanyang ama mula sa pawn shop na pinagbentahan ni Joaquin. Ang bawat hakbang ni Marie patungo sa entablado ay tila ba may dalang sariling bigat. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ay regular at matatag. Tila ba bawat daitin nito ay isang selyo ng kapangyarihan. Nang makita siya ni Joaquin, ang baso ng wine na hawak nito ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ang ilang patak sa kanyang mamahaling barong. Marie? Ang boses ni Joaquin ay tila ba nagmula sa ilalim ng lupa, puno ng gulat at hindi maipaliwanag na takot. Hindi siya pinansin ni Marie. Nilagpasan niya si Celia na tila ba isa lamang itong hamak na anino sa tabi ng daan. Huminto siya sa gitna, kinuha ang mikropono mula sa kamay ng MC at tumingin ng diretso sa mga kamera ng media. Sa loob ng 5 taon na nahimik ako, hinayaan ko ang pamilyang ito na ituring akong basura, alila at isang taong walang halaga. Simula ni Marie, ang kanyang tinig ay malamig ngunit puno ng otoridad na tila ba nanginginig ang buong paligid. Inakala niyo na ang aking pananahimik ay tanda ng aking pagsuko. Ngunit ang totoo, ang pananahimik na yon ang naging pagkakataon ko para makita ang tunay ninyong kulay. Lumingon si Marie kay Doña Esmeralda na ngayon ay namumutla na at pilit na humahawak sa braso ng kanyang upuan. Doña Esmeralda, palagi niyo pong binabanggit ang utang na loob. Ngayong gabi, narito ako para singilin kayo, hindi lamang sa pera, kundi sa bawat luhang pilit ninyong pinaluha sa akin. Anong kalokohan ito, Marie? Sigaw ni Joaquin. Pilit na ibinabalik ang kanyang nawawalang tapang. Umalis ka rito. Guard, ilabas ang babaeng ito. Ngunit walang guard na gumalaw. Sa halip, lumapit si Mang Berting na ngayon ay suot ang isang kagalang-galang na suit kasama ang isang pangkat ng mga abogado. Mr. Castro, mawalang galang na po. Pero ang babaeng tinatawag ninyong Alila ay si Marie Ilustre, ang kaisa-isang tagapagmana ng Ilustre Group na balak ninyong hinga ng tulong. Parang sumabog ang isang matinding balita sa gitna ng mga tao ang kanyang sinabi. Ang mahihinang bulungan ay mabilis na naging ingay na parang nagkakagulong mga bubuyog sa paligid. Unti-unting napaatras si Celia. Nanlalaki ang mga mata sa sindak habang hinahawakan ang kanyang leeg. Wari hinahanap ang kwintas na bigla na lamang nawala. Marie kinuha ang isang maliit na remote mula sa kanyang bulsa. Joaquin, sabi mo ay gusto mong maging kagalang-galang sa harap ng mga investors? Heto ang regalong inihanda ko para sa'yo. Pinindot ni Marie ang button. Sa malaking screen sa likod ng entablado,
kung saan dapat ay ipakikita ang plano ng Castro Plaza, isang video ang lumitaw. Hindi ito tungkol sa negosyo. Iyon ay ang footage mula sa camera na itinanim ni Marie. Ang usapan ni na Joaquin at Celia tungkol sa pagpapakulong sa kanya sa mental hospital at ang malinaw na ebidensya ng pagnanakaw ni Celia sa pondo ng kumpanya. Hindi lang yan, Joaquin, dagdag ni Marie, habang ang bawat salita niya ay tila isang pako na ibinabaon sa kabaong ng karera ng kanyang asawa. Ang Illustre Group ay binili na ang lahat ng utang mo sa bangko. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng mansyon nyo, ng kumpanya nyo, at maging ng lupang kinatatayuan nyo ngayon. Ang cliffhanger ay nag-iwan kay Joaquin na nakatulala sa harap ng libu-libong tao, habang ang tunog ng sirena ng mga pulis ay dahan-dahang lumalapit mula sa malayo. Ang vinquang na inasahan niya ay naging isang pampublikong paglilitis na wawasak sa kanyang buhay. Ang huling nakita ng lahat ay ang mukha ni Marie, matatag, maganda, at malaya. Ang bagyong inasahan nilang sisira sa kanya ay ang mismong bagyong lalamon sa kanila ngayong gabi. Ang katotohanan ay parang tubig na umaagos. Gaano mo man pilitin na harangan, makakahanap ito ng butas para lumabas at lunurin ang iyong mga kasinungalingan. Ang malaking screen sa likod ni Marie ay patuloy na nagpapalabas ng mga imahe at tunog na wumasak sa natitirang dangal ng pamilya Castro. Ang boses ni Joaquin na nanggagaling sa mga speaker ay malinaw na naririnig ng lahat. Ang pag-amin sa pagpalsipika ng mga dokumento para palabasing baliw ang sariling asawa. Ang mga panauhin na binubuo ng mga pinakamataas na tao sa lipunan ay hindi na magkamayaw sa pagbulong. Ang kanilang mga mata na kanina ay puno ng paghanga kay Joaquin ay napalitan ng pandidiri at pagkagimbal. Nakatayo si Joaquin sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng labis habang pilit na tinatakpan ng kanyang mukha mula sa mga flash ng kamera ng media na tila ba mga kidlat na tumatama sa kanya. Ang barong Tagalog na buong gabi niyang ipinagmalaki ay naging isang kasuotan ng kahihiyan, tila isang selyo ng kanyang pagkatalo. Marie, itigil mo na ito. Maaari nating pag-usapan ito ng maayos. Ang pagsusumamo ni Joaquin ay halos hindi na marinig dahil sa ingay ng paligid. Ngunit hindi na tinag si Marie. Ang kanyang paningin ay lumipat kay Celia na dahan-dahang gumagapang sa gilid ng entablado. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mamahaling bag. Saan ka pupunta, Celia? Ang boses ni Marie ay malamig na parang hanging habagat. Huwag kang magmadali. Ang mga pulis na nasa labas ay hindi lamang para kay Joaquin. Narito rin sila para sa iyo. Ang pagnanakaw mo sa pondo ng kumpanya at ang pakikipagsabuatan mo sa isang sindikato ng money laundering ay matagal na naming sinusubaybayan. Napatigil si Celia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Mula sa dulo ng pasilyo, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga unipormadong pulis ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang tunog ng mga bakal na posas na inilalabas mula sa mga holster ay tila isang pinal na hatol para sa dalawa. Walang nagawa si Celia kundi ang mapaupo sa sahig habang ang mga awtoridad ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Samantala, si Doña Esmeralda ay tuluyang nawalan ng lakas. Ang matanda na dati ay tila isang reyna. Kung mag-utos ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang upuan hanggang sa mapaluhod siya sa paanan ni Marie. Ang kanyang marangyang terno ay nakakaladkad na sa sahig at ang kanyang mga luha ay nagpapaapaw sa kanyang makapal na makeup. Marie, anak, maawa ka. Pagmamakaawa ni Esmeralda, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Huwag mo kaming itapon sa kalsada. Kahit ang mansyon lang, huwag mo kaming alisan ng tirahan. Alalahanin mo ang utang na loob mo sa amin noong kinupkup ka namin. Tiningnan ni Marie ang kanyang biyenan mula sa itaas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng gutom,
at ang bawat hapdi ng kanyang mga tuhod noong pinaluluhod siya nito para maglinis ng sapatos ay nagbalik sa kanyang alaala. Utang na loob. Muling wika ni Mari, ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Binayaran ko na ang utang na loob na sinasabi niyo, Doña Esmeralda. Binayaran ko yan sa pamamagitan ng 5 taon kong pagluha. Sa bawat gabing pinalalayas niyo ako sa sarili kong silid at sa bawat sugat sa aking mga kamay mula sa pagtatrabaho para sa inyong luho. Tapos na ang kwento natin. Ang katarungang ito ay hindi para sa akin, kundi para sa anak ko na binalak ninyong agawin. Tinalikuran ni Mari ang matanda. Ang bawat hakbang niya palayo sa entablado ay tila ba isang paglaya mula sa isang madilim na bilangguan. Sa gitna ng gulo, ng mga sigawan at ng pagdakip kina Joaquin at Celia, tanging si Mari lamang ang tila na sa gitna ng isang banal na katahimikan. Ngunit bago pa man siya makababa ng entablado, isang matinding kirot ang biglang gumuhit mula sa kanyang balakang hanggang sa kanyang sinapupunan. Napakapit si Mari sa gilid ng mesa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga binti. Ang bata, bulong ni Mari, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Ang huling nakita ni Mari, bago magdilim ang kanyang paningin, ay ang pagtakbo ni Mang Berting at ng kanyang mga bodyguard patungo sa kanya. Sa gitna ng tagumpay at ng katarungang nakamit, isang bagong laban ang biglang sumulpot, ang laban para sa buhay ng kanyang anak, na tila ba nagnanais ng lumabas sa gitna ng unos na ito. Ang cliffhanger ay nag-iwan sa mga manonood sa isang estado ng matinding pag-aalala. Ngayong nakamit na ni Mari ang kanyang paghihiganti, magagawa ba niyang iligtas ang kaisa-isang hiya na tunay na mahalaga sa kanya? Ang bawat turing itinayo sa kasinungalingan ay itinakdang gumuho, gaano man ito kataas at kaningning sa paningin ng mundo. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang naglalaho sa kalayuan, kasabay ng paglalaho ng kapangyarihan ng mga Castro. Sa loob ng puting sasakyan ng ambulansya, nakahiga si Mari habang ang kanyang hininga ay malalim at putol-putol. Ang bawat pintig sa kanyang sinapupunan ay tila isang marahas na paalala na ang kanyang katawan ay pagod na sa pakikipaglaban. Hawak ng kanyang ama, si Don Teodoro, ang kanyang kamay nang may ganoong higpit. Isang pagkakahawak na nagsasabing hinding-hindi na siya muling bibitaw. Habang tinatahak ng sasakyan ang daan palayo sa Castro Plaza, nasulyapan ni Mari sa bintana ang mansyong naging piitan niya sa loob ng 5 taon. Ang malaking gate na gawa sa bakal ay nababalutan na ngayon ng yellow tape ng mga awtoridad. Wala na ang mga mamahaling sasakyan sa garahe. Wala na ang mga katulong na nagmamadali sa pag-uutos ni Doña Esmeralda. Ang mansyon ay tila isang malaking kalansay na lamang ng kahapon, madilim at walang buhay. Sa labas ng gate, nakita niya ang anino ng isang matandang babae. Si Doña Esmeralda yon, nakaupo sa gilid ng kalsada, ang kanyang mamahaling terno ay madumi na at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Wala na ang mga kaibigang kasalo niya sa alak at tawanan. Tanging ang malamig na hangin ng gabi ang nananatili sa kanyang tabi. Ang toring buhangin na kanyang itinayo sa ibabaw ng luha ni Mari ay tuluyan ng nilamon ng alon ng katarungan. Samantala, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, nakaupo si Joaquin sa sahig na semento. Ang lamig ng rehas na bakal ay nanunuot sa kanyang balat. Tila ba sumasalamin sa lamig ng kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na dati ay nagmamaneho ng mararangyang sasakyan, ngayon ay may bakas na ng kalawang at dumi. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng pagtulo ng tubig mula sa gripo sa kanto. Bawat patak ay tila isang segundong nagpapaalala sa kanya ng lahat ng nawala sa kanya dahil sa sariling katakawan. 1 linggo ang mabilis na lumipas. Sa loob ng isang marangyang suite sa ospital, dahan-dahang iminulat ni Mari ang kanyang mga mata. Ang paligid ay amoy sariwang bulaklak at malinis na linen.
Pumasok si Mang Berting. Dala ang isang maliit na kahon na kulay itim. Senyorita, nakuha na po ito ng mga abogado mula sa ebidensya laban kay Celia. Mahinang wika ni Mang Berting habang inilalapag ang kahon sa mesa. Dahan-dahang binuksan ni Marie ang kahon. Doon, kumikinang sa ilalim ng liwanag ng araw, ang kwintas ng kanyang ina. Kinuha niya ang hiyas at dahan-dahang idiniit sa kanyang pisngi. Ang lamig ng diamante ay tila isang munting halik mula sa kabilang buhay, isang pagkilala na ang kanyang pagtitiis ay may katuturan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol ng bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse na may dalang balita. Mrs. Ilustre, kailangan nating maghanda. Ang resulta ng inyong huling ultrasound ay nagpapakita na ang bata ay na-stress sa loob. Kailangan nating gawin ang operasyon ngayon din. Naramdaman ni Marie ang muling paglukso ng kaba sa kanyang dibdib. Ang laban sa mga Castro ay tapos na. Ngunit ang pinakamahalagang laban, ang laban para sa buhay ng kanyang anak, ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat tunog ng makina sa tabi ng kanyang kama, nararamdaman ni Marie ang mabilis na pagtakbo ng oras. Sa gitna ng takot, tanging ang mukha ng kanyang ina sa kanyang alaala ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang itinatulak ang kanyang higaan patungo sa operating room, ang tunog ng gulong sa sementadong sahig ay tila ba isang martsa patungo sa isang bagong simula. Sapat ba ang lakas ni Marie para malampasan ang huling pagsubok na ito? O ang tagumpay niya sa katarungan ay mababahira ng isang matinding pangungulila sa kanyang anak? Ang unang uha ng isang sanggol ay ang himig ng tagumpay na hindi kayang bayaran ng anumang yaman sa mundo. Ang loob ng operating room ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat gamit ay naghihintay ng isang hudyat. Ang lamig ng aircon ay nanunuot sa balat ni Marie, kasing lamig ng mga gabing nagdaan sa basement. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang puso ay nagnininga sa pag-asa. Ang tunog ng regular na pagpintig ng heart monitor ay tila isang tambol na nagbibigay ng ritmo sa kanyang huling laban. Hinga ng malalim, Marie. Malapit na. Ang boses ng doktor ay mahinahon, isang malayo, at malabong tinig sa gitna ng kanyang pagkahilo. Naramdaman ni Marie ang isang matinding pressure, kasunod ang isang biglang paggaan sa kanyang katawan. At pagkatapos, ang pinakamagandang tunog na narinig niya sa buong buhay niya ay pumailan lang sa buong silid. Ang malakas at malusog na iyak ng isang sanggol ay bumasag sa katahimikan, tila ba isang deklarasyon na ang kadiliman ay tapos na. Nang ilapit ng nurse ang sanggol sa kanyang mukha, naramdaman ni Marie ang init ng balat nito, ang maliit na ilong, ang mapupulang labi, at ang mga matang pilit na iminumulat ay tila ba isang salamin ng lahat ng kanyang pinaglaban. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng purong pasasalamat. Lalaki ang anak mo, Marie. Isang malakas na bata. Bulong ng doktor. Pagkalipas ng ilang oras, sa loob ng isang silid na puno ng liwanag ng araw, dahan-dahang iminulat ni Marie ang kanyang mga mata. Nakita niya ang kanyang ama, si Don Teodoro, na nakatayo sa tabi ng baby crib. Ang matanda, nakilala sa kanyang tigas at kapangyarihan sa mundo ng negosyo, ay dahan-dahang naglalabas ng panyo para punasan ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Dahan-dahang lumapit si Don Teodoro kay Marie at hinaplos ang kanyang noo. Salamat, anak. Binigyan mo ako ng bagong dahilan para mabuhay. Ang batang ito ay magdadala ng pangalang Ilustre ng may dangal. Naramdaman ni Marie ang isang matinding gaan sa kanyang kalooban. Sa loob ng silid na yon, walang Doña Esmeralda na nambubulyaw, walang Joaquin na nananakit, at walang Celia na nanunuya. Ang tanging naroroon ay ang amoy ng pagmamahal at ang tunog ng tahimik na paghinga ng kanyang anak. Ang bawat haplos ng kanyang ama ay tila ba nagbubura sa bawat latay ng nakaraan sa kanyang puso. Lumapit ang isang nurse para suriin ang kanyang dextrose.
Habang inaayos nito ang mga gamit sa bedside table, may inilapag itong isang puting sobre na medyo lukot na ang mga kanto. Mrs. Ilustre, may nag-iwan po nito sa information desk kanina. Galing daw po sa piitan, may nakasulat na pangalan ni Joaquin Castro, wika ng nurse bago dahan-dahang lumabas ng silid. Nanigas si Marie sa kanyang pagkakahiga. Ang pangalang iyon ay tila ba isang multo na pilit na bumabalik sa gitna ng kanyang kaligayahan. Tiningnan niya ang sobrang nakapatong sa mesa. Tila ba isa itong makamandag na ahas na naghihintay na manuklaw. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumalaw patungo sa sulat. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, narinig niya ang mahinang iyak ng kanyang anak mula sa Noy. Bumalik ang tingin ni Marie sa kanyang sanggol. Ang nagniningning na mukha ng bata ay tila ba isang babala na ang anumang salitang nanggagaling sa nakaraan ay wala nang puwang sa kanyang kasalukuyan. Magagawa ba ni Marie na buksan ang sulat na yon at harapin ang huling hininga ng hoyha ni Joaquin? O hahayaan na lamang niya itong lamunin ng apoy, kasabay ng mga alaala ng 5 taong impyerno sa kamay ng mga Castro? Ang cliffhanger ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa isipan ng mga nakikinig. Ano ang huling mensahe ng lalaking sumira sa kanya? At handa na ba si Marie na tuluyang talikuran ang lahat nang walang anumang pag-aalinlangan? Ang bawat hakbang sa malambot na buhanginan ay tila pag-iwan sa mga bakas ng isang mahabang bangungot na hinding-hindi na muling babalik. Ang hangin sa dalampasigan ng Batangas ay may dalang amoy ng alat at kalayaan. Isang preskong ihip na tila ba humahaplos sa bawat sugat na iniwan ng nakaraan sa kaluluwa ni Marie. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang toring buhangin ng mga Castro at sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, dahan-dahang natutuhan ni Marie na buuin muli ang kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong alaala ng kanyang pagtitiis. Nakatayo siya sa harap ng malawak na asul na karagatan, suot ang isang puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa kanyang kamay, hawak niya ang puting sobre mula sa piitan. Ang sulat ni Joaquin na nanatiling sarado sa loob ng mahabang panahon. Tinitigan niya ang sulat at sa unang pagkakataon, hindi na takot o galit ang naramdaman niya, kundi isang malalim at payapang kawalan ng pakialam. Marie, handa na ang lahat sa Alitaptap Center. Ang boses ni Mang Berting ay nanggaling sa kanyang likuran, puno ng paggalang at pagmamalaki. Lumingon si Marie at ngumiti. Ang Alitaptap Foundation ay ang kanyang naging misyon, isang santuwaryo para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at panggigipit. Mga babaeng tulad niya ay itinapon din sa basement ng lipunan. Doon, itinuturo niya ang sining ng pagbuburda, hindi bilang isang paraan ng pagkaalipin, kundi bilang isang simbolo ng pagbuo ng sariling tadhana sa bawat tahi ng pag-asa. Muling ibinalik ni Marie ang tingin sa sulat ni Joaquin. Alam niyang sa loob niyon ay may mga salita ng pagsisisi, mga pangakong huli na, at marahil ay mga pagdadahilan na wala ng saysay sa kanyang bagong buhay. Nang hindi binubuksan ng sobre, dahan-dahan niya itong inilapit sa ningas ng isang maliit na kandila na nakalagay sa mesa sa kanyang tabi. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang sa papel. Nilalamon ang bawat titik ng nakaraan hanggang sa maging itim na abo na lamang ito na tinangay ng hangin patungo sa dagat. Wala siyang kailangang marinig mula kay Joaquin para maging buo ang kanyang pagkatao. Ang kanyang katarungan ay hindi nanggaling sa paghingi nito ng tawad, kundi sa kanyang pagpili na magpatuloy ng wala ito. Inay! Inay! Ang maliit at masiglang tinig na yon ay tila musika na nagpabaling sa atensyon ni Marie. Mula sa di kalayuan, nakita niya ang kanyang anak na si Teodoro o Teddy na mabilis na naglalakad sa buhanginan patungo sa kanya. Ang bata ay may mga matang nagniningning sa kuryosidad, mga matang walang bakas ng dilim mula sa pamilya Castro. Yumuko si Marie at sinalubong ang kanyang anak
ng isang mahigpit na yakap. Ang amoy ng sanggol na hinaluan ng amoy ng araw at dagat ang naging pinakamabisang gamot sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Binuhat niya ang bata at hinarap muli ang dagat, habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanilang mag-ina. "Tignan mo ang dagat, Teddy," bulong ni Marie habang hinahaplos ang buhok ng anak. "Malawak ang mundo at kailanman ay hindi ka na matatakot na lumakad sa liwanag." Ang katahimikan sa dalampasigan ay hindi na nakabibingi gaya ng sa basement. Ito ay isang katahimikang puno ng hininga, ng buhay, at ng pangako ng bukas. Si Marie Illustre ay hindi na lamang isang biktima na nakaligtas. Siya ay isang babaeng muling isinilang, isang inang may paninindigan, at isang bagyong natutong maging isang banayad na simoy ng pag-asa para sa iba. Habang naglalakad sila palayo sa pampang, ang tanging naiwan sa buhanginan ay ang mga bakas ng kanilang mga paa. Mga bakas na dahan-dahang binubura ng alon. Tila ba sinasabi na ang bawat sakit ay may katapusan at ang bawat wakas ay simula lamang ng isang mas magandang kwento. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagkawala ng unos, kundi sa pagtuklas ng lakas sa gitna ng bawat patak ng ulan. Sa loob ng malawak at maliwanag na bulwagan ng Alitaptap Foundation, ang amoy ng sariwang sampagita at ang mahinang bulong ng hangin mula sa labas ay nagbibigay ng isang uri ng katahimikan na hindi kailanman naramdaman ni Marie sa mansyon ng mga Castro. Ang mga dingding ay pinalalamutian ng mga obra maestrang borda, mga disenyo ng mga ibon na lumilipad, ng mga bulaklak na namumukadkad sa gitna ng mga tinik, at ng mga mukha ng kababaihang puno ng pag-asa. Bawat tahi sa mga telang yon ay isang buhay na muling nabuo, isang kwento ng pagbangon mula sa dilim. Nakatayo si Marie sa gitna ng silid, pinapanood ang isang pangkat ng mga kababaihan na masayang nagtutulungan sa isang malaking proyekto ng pagbuburda. Wala na ang mga kadena ng kahihiyan. Ang tanging naroroon ay ang pagmamalaki sa bawat galaw ng kanilang mga kamay. Lumingon si Marie sa kanyang tabi nang maramdaman niya ang init ng maliit na kamay ni Teddy na humahawak sa kanyang palda. Ang bata, na ngayon ay masigla ng tumatakbo, ay ang buhay na patunay na ang pag-ibig ay kayang maghilom ng kahit na anong sugat. Huminga ng malalim si Marie. Sa loob ng mahabang panahon, tinanong niya ang sarili kung mapapatawad ba niya ang mga taong kumuha ng 5 taon ng kanyang buhay. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama na si Don Teodoro na nakikipaglaro kay Teddy, alam na niya ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Pinatawad na ni Marie ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon, at sa pagpapatawad na iyon, natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Ang mga Castro, sina Joaquin, Celia at Doña Esmeralda ay naging mga anino na lamang ng isang nakalipas na panahon. Sila ay mga alaala ng isang leksyon na nagturo kay Marie na ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang pagtitiis bilang alila, kundi sa kanyang tapang na tumayo at sabihing, "Tama na. Inay, tignan mo. Ang ganda ng bulaklak." Masayang sigaw ni Teddy habang itinuturo ang isang borda ng rosas sa pader. Ngumiti si Marie at binuhat ang kanyang anak. Ang kwintas ng kanyang ina ay kumikinang sa kanyang leeg, hindi na bilang simbolo ng pangungulila, kundi bilang isang diamante ng katatagan. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman niya ang isang matatag na katiwasayan. Ang bagyo ay lumipas na, at ang iniwan nito ay isang lupang mas mataba, handang magpatubo ng mas magagandang pangarap. Ang aral na nais iwan ni Marie sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento ay simple. Huwag mong hayaang ibilanggo ka ng utang na loob sa isang buhay na walang pagpapahalaga. Ang iyong kabutihan ay hindi isang kahinaan, at ang iyong pananahimik ay hindi tanda ng pagsuko. Sa bawat tahi ng iyong buhay, ikaw ang may hawak ng karayom at sinulid.
Ikaw ang arkitekto ng iyong sariling kaligayahan. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa malayo, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong Alitaptap Center, niyakap ni Marie nang mahigpit ang kanyang anak. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim na basement, kundi isang malawak at maliwanag na abot-tanaw kung saan ang bawat pangarap ay malayang makakalipad. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagtibok ng dalawang pusong nagmamahalan, isang ina at isang anak na sabay na lalakad patungo sa isang bukas na puno ng liwanag, katarungan at wagas na pag-ibig. At sa bawat paglubog ng araw, ang kwento ni Marie ay hindi na isang alaala ng sakit, kundi isang awit ng muling pagsilang na magpapatuloy sa bawat pusong naniniwala sa ganda ng bukas. Mga minamahal naming tagapakinig, hanggang dito na muna ang ating paglalakbay kasama si Marie Ilustre. Mula sa kailaliman ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat sandali at minutong ibinigay ninyo para samahan ako sa paghabi ng kwentong ito hanggang sa huling kabanata. Habang isinusulat ko ang mga tagpong nagpabagsak kay Marie, lalo na noong mga gabing mag-isa siya sa basement at tanging ang kanyang mga luha ang saksi sa kanyang paghihirap, naramdaman ko rin ang tindi ng bigat sa aking sariling dibdib. May mga pagkakataong kailangan kong huminto at huminga ng malalim dahil sa sakit, sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng likhang isip. Ito ay hango sa mga totoong karanasan ng katatagan at lihim na pakikipaglaban na nakikita ko sa maraming kababaihan sa ating paligid. Ang ating buhay ay parang isang maseselang borda. Minsan, masakit ang bawat tusok ng karayom at tila buhol-buhol ang mga sinulid ng ating tadhana. Ngunit sa dulo ng lahat, kapag natapos na ang obra, makikita natin na ang bawat dusa ay may katumbas na ganda at lakas. Nais kong iwan sa inyo ang mensahe na kahit gaano pa katindi ang bagyong dumaan, palaging may liwanag na naghihintay sa ating muling pagbangon. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang susi para sa ating sariling paglaya mula sa bilangguan ng nakaraan. Bago tayo tuluyang magpaalam sa kwentong ito, may isang katanungan akong nais iwanan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Marie, kaya mo rin bang talikuran ang lahat ng pait at piliin ang magpatawad para sa iyong sariling kapayapaan? O sapat na ba ang katarungang nakamit mo para masabing ganap ka ng malaya? Nais naming marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong nararamdaman sa comment section sa ibaba, dahil ang inyong mga boses ay nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Huwag ninyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang pagsuporta at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Manatiling matatag at puno ng pag-asa.